Hello mga lag, ngayong araw pag-uusapan po natin kung paano mag-solve ng distance formula. So sana'y meron kayong matutunan sa video ito. Panoorin po natin kung paano mag-solve. Tingnan ng inyong mga module. Ang itututor natin ngayon, unahin natin ang Mathematics 10 kasi medyo madugo po ito. So tingnan ninyo, lesson quarter 2, week 6, last 1. Activity title po, distance formula. So ang learning target natin for this day is derive the distance formula. Dapat lahat tayo is ma-memorize natin or maalam na or malalaman natin kung saan kinuha ang distance formula at kung paano ito gagamitin. So, tingnan natin, ang last writer po natin ay si Sir Joseph C. Gramatica. Yan. Sige. So, tingnan natin, pag-usapan muna natin si distance formula. Ano ba talaga itong distance formula na ito? Okay. So, everybody, distance is defined as the amount of space between two places. It is always a non-negative value and is usually expressed using units of length such as miles, meters, and kilometers. It can be determined using the distance formula whether or not they are aligned horizontally or vertically po. So yan si distance formula po. Paano natin yan siya malalaman? So pag nakakita tayo ng mga word na such as miles, meters, and kilometers, of course, ang tinutukoy dyan is distance. At dapat puro siya positive, hindi po siya negative kasi wala naman talagang negative value sa distance. Opo, yan. So, tingnan natin ang formula ng distance formula. Okay, V is equal to square root, close and open parentheses, x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. So, yan ang ating gagamiting formula. Of course, saan ba galing si distance formula? So, saan ba nagmula? Of course, galing siya sa Pythagorean theorem. Ano bang formula ng Pythagorean theorem? Ito. So, ipapakita ko po sa inyo. Uy. Yan. Pag binigay po tayo ng problem, kinig mabuti, na c squared is equal to a squared plus b squared. Ito yung original na mukha sana ni Pythagorean theorem. Pero dapat makuha natin ang value ni c. Kaya, anong gagawin natin? Okay. Gagawin natin is gagamit tayo ng square root para matanggal ito, yung 2 sa taas. Ito ang gagamitin natin. So, sa loob is a squared plus b squared. So, dito nanggaling si distance formula. Okay. So, ulitin ko ang distance formula natin. V is equal to, okay, close and open parentheses, x sub 2 minus x sub 1 plus y sub 2 minus y sub 1. Meron yan silang mga squared, at lagyan natin ng, okay, malaking sign na square root. Kaya, yan ang mukha. Okay. C is equal to square root of a squared plus b squared. Now, let's proceed sa example. Find the distance between the houses of John and Mark in kilometer. Yan, kung nakikita ninyo, yan sa y-axis at sa x-axis. Ang tawag sa line na itong y-axis is horizontal line. Ito yung horizontal line.
Ang line naman ito na pahiga na x-axis, yan po ay vertical line. Okay, basahin natin. Since the coordinates of both houses don't lie on the same horizontal or vertical line, kung napapansin ninyo, hindi pare-pareho, si John is merong 1, si Paul is negative 2, si Mark naman is merong 3, hindi siya pare-pareho, so they don't lie on the same line. We will use the Pythagorean theorem in solving for the distance between the two houses, since the 3 points on the map from a right triangle and the distance between Mark and John's houses represent hypotenuse. So, ano ibig sabihin nun? Ito, yan. Let's proceed sa kabilang graph. So, di ba kung napapansin ninyo, okay, kung i-connect natin yan siya, anong sinasabing hypotenuse doon? Ito, this is the longest line. Yan yan. Yan ang hypotenuse. Ito yung base or adjacent o basta important ito yung hypotenuse. So pag merong word na hypotenuse, syempre ang gagamitin natin na formula is ang distance formula or Pythagorean theorem. Ayan dapat ang gagamitin natin. C is equal to A squared plus B squared. O para mas klaro, C is equal to close and open parenthesis squared na yan siya, distance between Paul and John. Plus, again, close and open parenthesis, na meron siyang squared, distance between Mark and Paul. Okay, kailangan natin yan gawin para makuha natin ang distance kung gaano kalayo si Mark kay Paul, kung gaano kalayo si Mark kay John, at kung gaano naman kalayo si Paul kay John. So, yan. Okay, makinig. The distance between houses of Paul and John was obtained using the formula, insert na si distance formula. Insert na siya. D is equal to, yung parang bar na yan, x sub 2 minus x sub 1, while the distance between houses of Mark and Paul was obtained using the formula D is equal to y sub 2 minus y sub 1. Substituting these two in the above equation, C may be solved using the formula. Okay. So ano ang problem dito? Ano yung problem? The distance, hanapin natin yung distance ni Paul kay John. At distance naman ni Mark kay Paul. Ayan. So, gamitin natin yung equation based on the ano natin? Oo, yan. Based on the graph. May nakita mabuti? Okay? So assuming distance between Paul and John, assuming is yan ang ating A. So ano ang distance ni Paul? Ano ang distance ni Paul at saka ni John? Ano? 2 at saka negative 2 at saka negative 1. Yan. Distance is, natin is negative, pero mamaya na yun siya. So, unahin natin is, ito. So, we will need to solve this. Negative 2, 3. Ang B natin is 1 and negative 1. Okay, let's solve. Yan, based sa problem ha. Base tayo dito. Substituting the coordinates of the two given points, negative 2 and 3, and 1 and negative 1. So, pag i-write natin yan, ganyan dapat. So, ngayon, kasi we will going to use the formula D is equal to x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. Unang gawin natin is, natin, para hindi tayo malito. X sub 1 natin is C, negative 2. Y sub 1 natin is C, 3. So,
X sub 2 natin is 1. And Y sub 2 natin is negative 1. So, ayan, para hindi tayo malito, dapat gagawin natin ito. Saan ko kinuha itong X sub 1? Of course, dito. Saan ko kinuha itong Y sub 1? Dito. Saan ko kinuha si X sub 2? Dito. Saan ko kinuha si Y sub 1? Y sub 2 should I say? Okay, dito dyan. So, using the formula, kailangan talaga natin isulat yan. D is equal to square root o mahabang square root. Yan, X sub 2 minus X sub 1 squared plus Y sub 2 minus Y sub 1 squared. Okay. Ganyan. So, ano ang value ni X sub 2 natin? Ano ang value niya? Of course, 1. Isulat natin dito. 1 minus, constant na yung minus na yan ha. Ano ang value ni X sub 1? O, ito ang value ni X sub 1. Negative 2. Since negative siya, dapat merong tayong close and open parenthesis. Ayan. Tapos, ito. Then, squared. Proceed na tayo. Y sub 2 minus Y sub 1 na tayo. Ano ang value ni Y sub 2? Yan. Negative 1. Minus, ano ang value ni Y sub 1? 3. Pasensya na po sa video ha, kasi yung kabilang kamay ko po ang naghahawak. O, squared natin yan. Then, gagamit tayo ng sinus square root. Ayan. Okay, makinig mabuti. Kasi dito medyo, medyo complicated na. Since ito, kung napapansin ninyo, ang dalawang negative, diba? O bakit ko ginawa ito? Kasi ang value ni X sub 1 is negative. So, kung negative siya, dapat, kung dito na siya, dito na yan, dito ha, itong ganito, may parenthesis, applicable lang siya dito sa last part. Pero kung sa first part niya nangyayari, hindi yan siya applicable. So, bakit may parenthesis? Para talagang ma-recognize kung ano ang value ni X sub 1. So, this time, 1, gamitin na natin yung mga complex math. Negative times negative. Yes, positive, magiging positive. Anong number niya? 2. Then, squared plus dito. O bakit hindi ko nilagyan ng close and open parenthesis yan? Kasi sinabi ko kanina, dito lang yan siya applicable sa second, sa X sub 1, sa Y sub 1. Pero pag Y sub 2, X sub 2, hindi na yan siya applicable. Kasi nasa first, na yan sila, first number. O yun. Okay. Negative 1 minus 3. Anong sagot? O pareho yung of course, kasi pareho yung kanilang sign, minus. Ilagay natin dito, minus. And we'll do the addition. So, negative 1 plus negative 3, ang sagot niyan is 4. Negative 4. Yan, square. Then, copy this. Ayan. Kasi tingnan natin ito mamaya kung pareho ba yung sagot doon sa kabila. Now, ito. Importante. 1 plus 2. Yes, 3. So, since na na natin sila, na kumbaga na simplify na natin sila, saka na natin ito gagamitin. Ang close and open parenthesis na naman. Then, ito, negative 4 squared. Ayan. Okay. 3 squared. Ang ibig sabihin po nito, pag i-simplify natin is 3 times 3. Dalawang beses ka mag-times sa 3. Okay, 3 times 3 is 9 plus negative 4 squared or negative 4 times negative 4. Ang sagot niyan is positive 16. So, since positive, hindi na natin siya kailangan ilagyan pa ng positive. Pero kung negative yan, lagyan talaga natin ng sign na negative. So, yan. Then, ang next is, i-plus natin itong dalawa. We need to add this one. 9 plus 16. Okay, 25. Yan. Okay, lagyan natin square root. Square root of 25.
course, 5. Ngayon, tingnan natin kung ang sagot natin is pareho sa last ninyo. Tingnan natin. Sarang! Okay. Oh, meaning, yan ang sagot. Therefore, the distance between the houses of Mark and John is 5 kilometers. Oh, yan. So, I hope naliwanagan kayo. Kung merong hindi klaro, pwede nyo naman i-rewind ang video. Pwede nyo naman siya i-drag pabalik para at least malalaman ninyo. So, this time, para mas mastered ninyo, meron po akong inihandang isang example na simple at mamaya meron din complex para mas lalo nating maiintindihan. Diba? So, ito ang tanong. Example, ang vertices ng A is 4 and 2 and B is 4 and 6. Yan ang kanilang mga value. Okay, sulat para maklaro. Okay, lagyan ko talaga ng solusyon. Kinig mabuti ha. So again, si A is 4 and 2. So kukunin muna natin ang kanilang mga value nila. So x sub 1 is 4 and y sub 1 is 2. Sa B naman, ang value ng B natin is 4 and 6. So x sub 2 natin is 4. Ang y sub 2 natin is 6. Ayan. So, ngayon, gagamitin na natin ang formula na distance formula para makuha talaga ang ano nila. Pasensya na po. Ayan, kasi hinawakan ko lang. Opo, pasensya. Naghanap talaga ako ng time yan. Kamay ko nakita na. Ayan. Okay. So, D is, ano ka na yung formula? X sub 2 minus X sub 1 squared plus Y sub 2 minus Y sub 1 squared. Square root natin. Yun. Ano ang value ng X sub 2 natin? 4. Minus, ano ang value ng X sub 1 natin? 4. Yan. Yung bar na yan, importante yan. Plus, ano ang value ng ating y sub 2? 6. Minus value ng ating y sub 1, 2. O madali lang ito kasi positive lahat. So, yan advantage class. Pag positive, madali lang lahat. Ayan, kunin natin ang square root. Ayan. Ngayon, ano na natin, tanggalin na natin itong parang bar na ito. So, by simply, palitan natin ng parentheses. So, yan. 4 minus 4 squared plus 6 minus 2 squared. Yeah, square root. Yan. Pasensya na po sa square root. Hindi straight. Ngayon, simplify na natin. 4 minus 4. 0 squared. Plus, okay, 6 minus 2. 4 squared. O, ito pwede din lagyan. Pwede hindi na. Pwede diretsyo na. Yan. Ngayon, 0 times 0. Of course, 0. Plus, 4 times 4. 16. Yan, kunin ang square root na yan. 0 plus 16. 16. Square root of 16, 4. O, ayan. So, meaning, ang distance ng therefore, ganyan mag-shortcut ng therefore, ha? Therefore, the distance between A and B is 4. Yan ang distance nila. So, yan. So, I hope naintindihan. Ngayon, let's proceed to kung tingnan ninyo dito activity. Find the perimeter of a rectangle whose vertices are h is equal to -8 and 0
Ang letter O naman natin is 4 and 4. Then ang P natin is 6 tapos negative 2 and E natin is 6 og negative 6. Diba lisod kay dili lang siya duha ka angle. Dili lang ang vertices na is dili lang duha, apat pa jud unsay buhaton. Let's follow this hint. Solve for the distance of each side of a rectangle, then find the perimeter. Ari importante ni perimeter, yan ang formula ng perimeter ha. 2 length plus 2 width. O yan, tandaan ang formula kasi mamaya magagamit natin yan sa paghanap ng perimeter. O kasi sabi dyan, then find the perimeter. So, sige. Siyempre, hindi ko naman ito sasagutin ng activity kasi kayo dapat ang magsagot niyan. So, yan ang inyong mastery. Pero, magbibigay ako ng example na magkamukha sila. Okay, yan. May nihanda ako. O ito. Find the perimeter of a rectangle whose vertices are 4, 0 for A. B naman is 4, 4. C is 4 and negative 2. And D is negative 4 and 4. So, ano ang gagawin natin? Medyo mahirap. Of course, unahin natin yung dalawang vertices, A and B, then C at saka si D. Okay. Kukunin muna natin si A. Okay. A. Anong value ni A? Ang value ni A is 4 at saka 0. So, i-substitute muna natin. X sub 1 natin is 4. O Y sub 1 natin is 0. O ano ang value ni B? Ang value ni B, 4 and 4. So, dito, 4 at saka 4. O, ayan. So, X sub 2 natin is 4 and Y sub 2 natin is 4. Using the formula of, dapat technique class para hindi nyo malimutan ang formula, kahit na-memorize nyo na, isulat nyo lang ng isulat. So, ayan. D, ulitin ko ha. X sub 2 minus X sub 1 squared plus bar Y sub 2 minus Y sub 1 squared. O, Y yan. Parang siyang X square root is equal to yan ang technique para hindi natin makakalimutan ang formula. Kasi class, once na na-memorize na yan ng ating kamay, ng ating puso, hindi na natin yan siya makakalimutan. So, let's going to substitute the value. Value ni X sub 2 is 4 minus value ni X sub 1, 4. Yan, bar. Square root plus. Ano naman ang value ni Y sub 2? 4. Minus value ni sub Y, 0. Again, madali siya class pag puro positive. Medyo mahirapan lang kayo pag meron ng negative. Yan. Then, simplify na natin yan. 4 minus 4. Or pwede na natin yan i-rewrite. 4 minus 4 squared plus 4 minus 0 squared. Kunin na, lagyan na ng square root. Then 4 minus 4 is 0 squared plus 4 minus 0 is 4 squared. So, dapat plus, hindi, ang math is dapat kugihan. Dapat karang kugihan ka mag-solve. Dili ka matakan. Okay, 0 squared, 0 times 0, or 0. 4 squared, 4 times 4, 16. Ayan. So, 0 plus 16, okay, 16. Square root of 16 is 4. Ayan, meaning, ang distance, therefore, the distance of A and B is
4. Ngayon, puntahan na naman natin si C at saka si D. So, value ni C is 4 and negative 2. 4 and negative 2. So, kukunin na naman natin ang x sub 1 niya is 4. Yan, ito medyo mahirap na kasi meron ng negative. Y sub 1 is negative 2. CD, ang value ni D is negative 4 at saka 4. X sub 2 natin is negative 4. Y sub 2 should I say, sorry. No. X sub 2 is negative 4. Negative yan ha. And y sub 2 is 4. Again, kailangan natin isulat ang formula x sub 2 minus x sub 1 plus y sub 2 minus y sub 1 squared. Square root. And then, kukunin na natin anong value ni x sub 2? Negative 4 minus ang value ni x sub 1? 4. Positive 4. Yan. Squared plus value ni y sub 2? 4 minus value ni y sub 1? Negative 2. Ayan po. Ayan. And squared. And maglalagay naman tayo ng square root na sign. Okay. Dito, simplify muna natin. Kasi hindi pa ito na simplify. Sige. 4, negative 4. Squared plus, simplify muna natin ito. Negative times negative, positive 2. Tapos, square root. Yan lang natin na square root. Dito, negative 4 minus, or sige, para mas klaro dito na, mas 4. Pero pwede na kayo magdiretso dito, class. Pinapakita ko lang step by step kasi baka malito kayo. Ayan. Okay, negative 4 minus negative 4. Negative 8 squared plus 4 plus 2, 6 squared. Ayan, square root. Ayan. Negative 8 times negative 8. Magiging positive 64 plus 6 square or 6 times 6 is 36. Kunin ang square root. Yan. 64 plus 36, pag i-add natin yan, ang sagot is square root of 100. Yan. Square root of 100 is 10. Therefore, the distance of C and D is 10. Now, puntahan natin ang tanong na find the perimeter. Okay, find the perimeter. Ulitin ko, anong formula ng perimeter? P is equal to 2L plus 2W. P is 2 length plus 2 width, di ba? Length at saka width. Ang length, ito yung pinakamahaba, at width, yung kakapalan, halimbawa, ng box or ng area or ng perimeter. So, meaning, saan dito ang length natin? Okay, itong 10 kasi mas malaki. At ang width naman is itong 4. So, parang P is equal to 2. Constant na itong 2 ha. Itong 2, meaning ang 2, hindi na yan siya mawawala. Ano lang yan siya. Nandyan na yan siya. Forever na yan. Yan ang my forever kahit wala tayong forever. Ayan, 2. So, 2, ano ang length natin? Anong value ng length? Ayan. Length natin is 10. Plus 2. Anong width natin? 4. Yan. 2 times 10, 20. Plus 2 times 4, 8. 20 plus 8 is 20. Meaning, our perimeter is 28. Ayan. Tapos nakuha na natin ang perimeter. Sana meron na kayong idea dito kung paano yan gawin. Oo. So, alam ko guys, kayang-kaya nyo. Yan siya.
Ayan, sana'y meron kayong natutunan at huwag mahiyang magtanong. At abangan ninyo ang ating next na topic para sa last. Maraming salamat sa pag-like, share, and subscribe.